po sa kanilang lahat. Ngayon po ay atin pong siniselebrate ang araw ng kananayan o Mother's Day. So sa lahat po ng mga nanay, dito po sa Dako ng Parañaque, Dako ng Lipa, Dako ng Cavite, Dako ng Bicol, Samar, at Dako po ng Taytay, ganon din po sa bandang Luzon, Tarlac, at sa iba-ibang panig ng ating bansa. Ako po ay bumabati sa inyo ng Happy Mother's Day. At ganoon din po sa mga ating kapatiran abroad, okay? Sa ating kapatiran sa United Arab Emirates, ganoon din sa Canada, America, and Europe, and ganoon din po sa bandang Asian, okay? Korea, and Singapore, Hong Kong. Binabati ko po kayo ngayon ng Happy Mother's Day. Okay? So, bago po tayo magsimula, tayo muna ay manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, hangad po namin na ang mensahe pong ito ay maging pagpapala sa maraming mga tao. Maabot po sila, mapagpala, at ganun din po ang mga kalalakihan sa araw na ito, bagamat aming celebrate ang Mother's Day. We bless you, Lord God, dahil mayroon mabuting bagay kang gagawin sa aming kalagitnaan. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Okay? So, ang ating pong paksa ngayon ay pinabagatan ko pong ang babaeng nagmamahal sa Diyos. Ayun po, ang babaeng nagmamahal sa Diyos. Kadalasan naman kahit saan tayo pumuntang simbahan, lagi po mas marami ang mga babae compared sa mga kalalakihan. Pero hindi po sinasabi na masigit na nagmamahal ang babae kaysa lalaki. Naniniwala po ako na marami rin mga kalalakihan na talagang sobra din po kung magmahal sa ating Panginoong Diyos. Ngayon sa mga kabataan, ito po ay akin pong pinapaabot sa inyo, lalo na po sa mga kalalakihan na kailangan tama ang ating pamantayan sa pagpili ng ating magiging mga asawa pagdating ng panahon. Kasi minsan, ang ating pamantayan sa pagpili ng ating magiging asawa ay panlabas na anyo. Gusto natin maganda, maganda ang katawan, maganda ang legs, maganda ang mukha, maganda ang lips, maganda ang buhok, at talagang medyo malambing. Ito pong mga pamantayan nito na ating pong nakikita ay panlabas lamang po ito. At minsan, ang ugali ng babae, yung kanyang commitment sa Panginoon ay hindi natin kinukonsidered yun. Pero alam niyo po, ang problema, kapag ang ating pamantayan ay panlabas lamang, habang po nagkakaedad ang babae, yung pong mga pamantayan na ating naging standard ay unti-unti pong nawawala dahil po sila ay tumatanda. Nawawala na po yun. So ang nangyayari, unti-unti na rin po na nagbabago ang ating paningin sa kanila. Subalit, gusto kong ipaabot sa inyo na yung mga mahalagang katangian ay hindi po natin nabigyan ng pansin. Kaya paalala po na ang pinaka-the best po sanang katangian na ating hanapin sa isang babae kung paano siyang magmahal sa ating Panginoon Diyos. Bakit? Kasi yun po yung katangian na hindi mawawala sa kanya, hindi po yan malalaos, bagkus yun po yung magpipreserve sa kanyang kagandahan. Ika nga, there is something inside here. At ang tawag ko po doon ay the presence of God inside. Yung the presence of God inside, nagbibigay po yan ng totoong kagalakan at totoong inspirasyon sa buhay na ito. Ngayong umaga, dahil po sa mga kananayan, ay pinili ko pong kunin ang kwento ni Ana. Sa Bible, mayroon pong dalawang baog na remarkable ang kanilang buhay at tatlong baog. Okay, na remarkable ang kanilang buhay. Ang una po ay si Sarah. Baog si Sarah, pero dahil sa pananampalataya sa Diyos, nagkaanak po sila at ang kanilang naging anak ay mismo pinagmulan ng bayang Israel. Maganda po yun, ano? Pangalawa po ay si Ana. Si Ana po ay isa din baog, ngunit siya po ay nanampalataya sa Diyos, lumaban sa Panginoon,
At nagkaanak din po siya at ang kanya pong anak ay tinawag na si Samuel na siya po ang humirang ng 2 hari ng Israel. At ang pangalawa nga po doon ay si David. Matitindi po itong mga baog nito, no? At ang pangatlo pong baog ay si Elizabeth. Si Elizabeth po ay nanganak at ang naging anak ay si John the Baptist. Siya din po ang naghanda sa daraanan ng ating Panginoon. Siguro maraming mga nakikinig sa akin na hanggang ngayon wala pa rin po kayong anak, medyo malungkot kayo dahil wala kayong anak, tandaan nyo po lagi, okay, na ang anak po, ito po ay hinihingi mula sa ating Panginoon Diyos. Tingnan po natin ang buhay po ng isang babaeng nagmamahal sa Panginoon. Ang babaeng nagmamahal sa Panginoon, una po niyang katangian ay meron siyang palagian, panalangin sa Diyos. O kung tawagin po natin, consistent prayer life. In 1 Samuel 1, verse 11, ganito po ang pagkasabi. Ganito ang kanyang panalangin, Yahweh Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung pakikinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, sa halip ay pagkalooban ng isang anak na lalaki. Ayun po, no? Talagang specific siya, anak na lalaki, ihahandog ko siya sa iyo at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo, hindi ko ipapaputol ang kanyang buhok. Tanda po ng isang Nazareno, ano po. So, ano po ang ating nakikita dito? Una, si Ana, meron siyang consistent devotional life. Ano ang naidudulot dito sa isang mga nanay? Alam niyo, ang maging nanay hindi po madali. Marami pong trabaho, nagbabudget, mula umaga hanggang maghapon, at lalo na kung ang isang nanay working pa, meron pang anak, talagang makikita natin na saludo talaga ako sa mga kananayang ito. Ngunit kahit na kayo po ay maraming ginagawa, napansin ko rin po na maraming mga nanay na very consistent sila sa kanilang mga devotional life. Ang result po nito, pag consistent ka sa inyong prayer life, nagkakaroon po ng character development. Okay? Nagkakaroon po tayo ng inspirasyon magtiyaga, at naroon pa yung kababaang loob sa ating buhay, at higit sa lahat, yung ating pananampalataya nag-i-increase. At kaya nga po kahit na sa tingin natin kulang ang budget, kahit kapos, dahil sa faith natin, nagkakasya. At yung mga desire natin sa buhay, yung mga kananayan, ay madalas na ito po ay talagang sa Diyos dapat natin hihingiin sa Kanya. Okay? At ito pong babaeng ito, si Ana, ay kanyang buhay ay isang baog, okay? But he asked God that God bless her life for a son. Okay? Bakit po? Kasi naranasan po niya, ito si Elkanah, 2 po ang asawa. Okay? At ang isa may anak, at dahil may anak, ay lagi pa siyang binubuli na, ganun to kasi, baog ka, baog. Yun po ang madalas na isinisigaw sa kanya. So, medyo mabigat para sa kanya. Subalit, ang nakita ko po dito ay lumapit siya sa Panginoon. Kumapit siya sa Diyos. Inilaban niya ito sa Panginoon. Magkaroon lamang siya ng anak. Sinabi niya, Lord, gusto ko po ng magkaroon ako ng anak. Okay? At kapag binigyan mo ako ng anak, ako mismo ang magbibigay ulit sa iyo. Ibabalik ko sa iyo ang aking anak, okay, na ibinigay mo sa akin. Okay? Maganda po yun, ano? And I see that a godly mother has this desire na ang kanyang anak ay maglingkod sa Diyos. I remember nung mga maliliit pa ang mga anak ko, pag nakikita namin sumasayaw sa pulpito, kumakanta, tuwan-tuwa kami, lalo ng nanay, lalo na ang lola, okay? So, dream pala ng mga lola, ng mga nanay, na makita nila ang kanilang anak na naglilingkod sa Panginoon, okay? Naglilingkod sa Panginoon. And this
woman talagang persistently pray to God na bigyan siya ng Diyos ng anak. Kasi yun ho ang kanyang desire. And sinasaluduhan ko sa oras na ito ang maraming mga nanay na sa kabila ng marami kayong ginagawa, ay nagagawa nyo pa rin manalangin, mag-devotion, maglingkod sa Panginoon, na sa kabila na ang tinatanggap nyo pera ay talagang tama lang sa inyong budget, nagagawa nyo pa rin bawasan para ibigay sa inyong tithes and offering. Napakaganda ng inyong mga puso at ako'y dumadalangin sa Panginoon na sana'y pagpalaing kayo sa ganyang klaseng commitment na meron kayo sa gawain ng Panginoon. And kadalasan ang mga simbahan, ito po ay talagang nag-grow because marami rin mga kananayan. Ngunit paalala po sa maraming mga nanay, and I've observed maging sa ating simbahan, madalas po ang mga nanay, ang commitment ay pabago-bago minsan. Okay? And kung i-record ko ang aking personal na experience, mas maraming mga nanay na umaalis sa simbahan kaysa tatay. Yung mga tatay, ang commitment nun napaka-firm. Minsan, ang problema sa ating mga kananayan, yung ating emosyon. Kapag tinamaan na tayo ng ating emosyon at di na natin nakuha yung gusto natin, kadalasan kaagad, di tayo nag-iisip, larga kaagad, pupunta po kayo sa ibang mga simbahan agad. Alam niyo po, hindi po ito mabuti sa isang nanay kasi hindi po kayo makakapag-iwan ng magandang patotoo sa inyo pong mga anak. At ang malungkot pa nga po kung ang inyong anak mismo ay di naman sumama sa iyo at naroroon lang sa dati niyong sinisimbahan, medyo magbibigay po ito ng mas lalong confusion sa iyong sambahanan. Okay? And ang akin po, kaya pala sinabi ng Biblia na doon sa mga babaeng balo, pagka namatay na ang inyong asawa, dapat ang inyong asawa ay ang Panginoon. Dapat submissive kayo sa Lord. Dapat doon kayo nagpapasakop sa Panginoon dahil at the same time, ituring nyo po ang inyong pastor na talagang tatay. Kasi naniniwala ako na yung mga pastor, makapagbibigay po yun ng proper guidance sa maraming mga kananayan na gustong maglingkod sa Panginoon. Okay? So, pangalawang nakita ko, a woman who really loves God, okay? I love God, I serve, okay? Yung mga taong, mga babae na nagmamahal sa Panginoon ay naglilingkod, okay? Naglilingkod. Love and serve God. In Samuel 1:19 and 20. Okay? Sabi po rito sa 19, kinabukasan, maagang-maaga silang sumamba kay Yahweh at pagkatapos ay umuwi na sa Rama. Sinipingan siya ni Elkana, si Ana, at dininig ni Yahweh ang kanyang dalangin. Okay? Ang dalangin nito. Ayan po. And in verse 20, ang sabi, nagbuntis siya. Ayun po. At dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, hiningi ko siya kay Yahweh. Maganda po yun. Hiningi ko siya kay Yahweh. Dito po, ang isa pong magandang katangian ng nanay na ito, number 1 po is, she served God. Kahit na ang kanyang asawa ay meron ibang asawa at lagi siyang binubuli dahil wala siyang anak, hindi siya nag-give up sa pagpunta sa simbahan. Yun po maganda. Hindi siya nag-give up sa pagpunta sa simbahan, sa paglilingkod, hindi niya give up ang kanyang ministry, ipinaglaban niya ito, hindi niya give up ang kanyang commitment kay Lord, at di niya tiningnan ang kanyang kalagayan kasi ang tiningnan niya ang kanyang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Yan po yung napakaganda pong katangian ng nanay ni ito. Pangalawa po, hindi rin siya natisod minsan sa kanyang pastor
na minsan napagkamalan siyang lasing, nananalangin, ang kanyang bibig lamang ang siyang nagsasalita, at walang busis na lumalabas out of frustration. Napagkamalan siyang lasing mismo ni Eli, pero alam niya na hindi siya lasing. Naroon yung kanyang desire na gusto niya talagang makarating ito sa ating Panginoon. Ganon siya kung magmahal. Now, ito pong mga kananayan na totoo talaga na naglilingkod sa Panginoon, sana po ay maging firm tayo. Ang commitment natin sa Diyos dapat, hindi yan commitment natin sa tao. Bagkus commitment natin yun sa Diyos dahil tatandaan po natin, ang mga tao ay nagkakamali. Minsan nga ang inyong pastor, dahil pag siya po ay mayroon din pressure, may frustration, nakapagsasalita siya na minsan sa tingin natin masama para sa inyo. Pero ang kanya lamang po naman intention ay walang iba kundi ang gawain ng Panginoon ay masuportahan, gumanda at lalo pang lumawak. Mga kapatid, ganyan po ang isang nanay na ito, si Ana. Ganyan po ang kanyang heart sa pagsunod sa gawain ng Panginoon. Pangalawa po, nakita ko po, she served the house. Yes, hindi siya puro simbahan lang. Hindi siya puro simbahan. Marami rin tayong mga nanay na minsan sa sobra pong busy sa labas, pagdating sa bahay, wala ng panahon sa bahay. Mainit na ang ulo pagkatrabaho na sa bahay. But remember, Ana is one of the best example. Pagkagaling niya sa bahay, uuwi sila sa kanilang tahanan. Aayusin niya ang kanyang tahanan. Maglilingkod siya. Okay? Pinagaganda niya kasi alam niya na ang bahay ay para sa kanya. Ang tawag nga po sa mga kananayan reyna ng tahanan. Dahil sa sila ay mga reyna ng tahanan, sila dapat ang nangangasiwa, nagpapaganda ng tahanan. Of course, kung titingnan natin sa bawat tahanan, pagpasok mo pa lang sa loob, makikita mo na kaagad kung anong uring nanay mayroon ang tahanang yaan. Kaya sa mga kababaihan, mag-practice na kayo na pagandahin ninyo ang inyong bahay, okay? Mangarap kayo kasi naniniwala kung di kayo bibigyan ng Diyos ng bahay, kung hindi ninyo ito aayusin, at hindi nyo ito pahahalagahan, at hindi nyo ito pagagandahin. Okay? So ako, natutuwa po ako sa akin pong may bahay, si Pastor Winnie, kasi nung binigyan kami ng Lord ng bagong bahay, ay lahat ng nasa isip niya, pampaganda ng bahay. Lagi niya nasa isip, ito bagay ito sa bahay, ito bagay ito sa bahay, ito wala patay sa bahay. Lagi puro sa bahay. At gusto niya, siya ang magpaganda ng bahay. I remember one day, sabi niya sa akin, Papa, sige, ikaw na ang nangasiwa sa pagtayo ng bahay, hindi kita pinakialaman doon. Pero sana sa pagpapaganda ng bahay, huwag mo naman akong pakikialaman. Akin to. Ako ang magpapaganda nito kasi gusto ko ang maging itsura ng bahay ayon sa design ng puso ko. Of course, ikaw ang reyna ng tahanan. Di ba? Kaya ang sarap mangarap magkaroon ng bahay. And not only that, kung una nagsiserve siya sa God, ito po ang a godly woman, nagsiserve sa God, nagsiserve siya sa kanyang house, at nagsiserve din siya sa kanyang husband. Serve his husband, her husband. Siya ay nagpapaganda para sa kanyang asawa. Siya ay naglilinis para sa kanyang asawa. Tama ba yan, AC, di ba? Pagka nag-asawa na kayo, sila Paz, ayan si Ate Jemima, si Ate Joy, ayan yung may asawa tayo dito, naliligo ka na para sa asawa mo. Para pagtabi mo sa asawa, mabango. Ayan. Tama ba yan, Ate AC? Yeah, mabango. Pag tumabi sa asawa, laging malinis, hindi yung nagmamantika pag tumabi sa asawa, na lasang mantika, amoy mantika, hindi dapat. Ang halimuyak pa lamang pagkapalapit na sa asawa, wow, grabe, okay? So, yun po yun, okay? So, mga babae, wag kayong magtataka minsan kung ang mga lalaki ay mga asawa nyo tumitingin minsan sa iba. Kasi, dapat, ang kagandahan ninyo, i-maintain nyo. Huwag nyo pababayaan ang sarili ninyo. Bagkos, pagandahin nyo lagi ang inyong sarili na
pagka nakita kayo ng inyong asawa, mababaliw sila sa iyo. Tama ba yan, Rios? Yes, dapat ganon. Mababaliw sila sa iyo kagandahan dahil hindi ka na-discourage. Alam mo, kaya ka pinakasalan ng asawa mo kasi ikaw talaga ang mahal. Ikaw talaga ang the best. Dapat paniwalaan mo yon. Huwag ka maniwala dun sa bulong-bulong lang ng kaaway na hindi ka na mahal ng asawa mo kasi may edad ka na, marami ka ng anak at losyang ka na. Hindi totoo yon. Hindi pa rin magbabago ang pag-ibig ng asawa mo sa inyo. Basta't ang mahalaga, paggandahin mo ang panlabas at lalo na yung panloob na pagkatao. So ano ang nangyari? Wow, grabe, ano? Nagpaganda siya kay Elkanah. So ano po kay Eli, okay, kay Elkanah, kanyang asawa. So ano po ang nangyari? Dahil po sa sobrang ganda po niya, makikita natin, sabi nga po doon, sinipingan siya ng kanyang asawa. Ayun, antindi, ano? Ang sarap noon Ang mabigat doon yung asawa mo hindi na tumatabi sa iyo. Yan. At lagi mo na siyang inaaway, lalong lalayo ang kanyang kalooban sa inyo. So, yung kanyang dream na magkaanak ay nung siya po ay sinipingan ng kanyang asawa, praise God, nagkaroon po ng totoong kaganapan. Sabi nga po sa verse 20, nagbuntis siya. Okay? Nagbuntis siya. At dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang lalaki, sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat sabi niya, hiningi ko siya kay Yahweh. Praise God, okay? Nagbuntis po siya. And ito po yung pinaka-highlight dito sa mensaheng ito. A woman who really loves God, keep His promise. Ang babaeng totoong nagmamahal sa Diyos ay tinutupad niya ang kanyang mga pangako o ginagawa niya ang kanyang mga pangako sa kanyang Panginoon Diyos. Okay? In verse 25, okay? Noong pong ang bata, okay, ay ipinanganak na. Ayan, pinanganak na. Ang ginawa po sa 24, ang ginawa po, Anna bring Samuel to the church. Mismo nanay ang nagdala kay Samuel mismo sa simbahan nila bilang pagtupad sa kanyang ipinangako sa Panginoon Diyos. Ang ganda nito. In verse 24, ang sabi, nang lumaki si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa bahay ni Yahweh. Okay? Dinala siya ng ang kanyang ina sa bahay ni Yahweh sa Silo. Nagdala rin siya ng isang turong 3 taon, 5 salop na harina at alak nakalagay sa sisidlang balat. Okay? So, andyan po, mayroon siya kasamang handog. Hindi lang ang anak niyang hinandog, may offering pa siya. At baka pa ang kanyang inopering at harina pa. Wow, grabe. And, pagkadala niya na bata sa simbahan, okay, ang bata rin ay kanya pong ibinigay kay Eli, okay, bilang kanyang pastor, okay, pastor, okay. Matapos si handog ang baka, dinala nila kay Eli ang bata, okay. Ito po, dinala niya ang bata kay Eli. Okay, so tayo mismo mga magulang ang dapat nagdadala sa ating mga anak sa simbahan upang alagaan ng mga pastor natin. Marami pong nanay, ayaw na ayaw pumunta ang mga anak sa simbahan. Hindi nila minumulat ang kanilang anak sa simbahan. Kaya pag lumaki na, walang kaamor-amor na pumunta sa simbahan. Saan nagpupunta? Sa mga barkada, sa mga kaibigan. Kaya ang resulta, sa halip na ang kanyang anak ay maging maayos ang buhay, nauwi sa maagang nagbubuntis, nagiging drug addict,
napupuno ng mga bisyo at nagiging rebelde sa magulang. At saka sila mag-iisip, anak, bakit ka nagkaganyan? Pero mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Mayroon po tayong mga naririnig ng mga mensahe katulad nito. At ating pong naaalala na totoo ng mga nanay ay mabayani sa loob ng simbahan. Ngunit mayroon din mga nanay na naliligaw ng landas, nag-iibang pananaw sa anak. At ang gusto nila kalang anak pakinabangan kaagad. Ngunit sa isang maling pamamaraan, mas maganda po kung ang ating mga anak, dadalhin po natin sa paanan ng Panginoon. Sa ganon, malagyan po sila ng mga tamang values, tamang katuruan, at tamang puso para totoong magmahal sa kanilang mga magulang. Mga kapatid, napakaganda po ng halimbawang ipinakita ni Ana. Kaya nga po ang kanyang prayer na ang kanyang anak ay lumaki sa simbahan ng Diyos na maalagaan siya ng mga manggagawa mismo ng Panginoon bilang pagtupad sa kanyang mga pangako. And di po madali ang magtupad sa pangako. Mas madaling mangako, pero yung magtupad sa pangako, yun po ang mahirap. But Ana stand what she promised to God. Tinugon niya kung ano man ang sinabi niya sa Panginoon. She kept His promise to God. In verse 26, 25, 27, 28, makikita po natin dito ang mga talatang ito. Sinabi ni Ana, kung natatandaan ninyo, ako po yung babaeng nakita ninyong nakatayo rito noon at nanalangin kay Yahweh. Wow! Binalikan pa niya si Eli. At syempre, alam mo, pag ikaw'y tao ng simbahan, marami pong mga nagsisimba, iba't ibang klaseng tao ang pumupunta sa iyo. Pero yung mga totoo talaga na mayroon covenant sa God, minsan hindi mo talaga makalimutan yan. Naaalala pa rin namin. Maging ako, naaalala ko yung mga babaeng totoo talaga na nakipag-covenant sa Panginoon. In sunod na verse 27, hiniling ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at binigyan nga niya ako. Ganda po, ano? Hiningi ko sa Diyos, bigyan niya ako ng anak at tinugon nga niya ang aking panalangin. 28, sabi po niya, kaya naman po, hinahandog ko siya kay Yahweh upang maglingkod sa Kanya habang buhay. Pagkatapos nito, sinamba nila si Yahweh. Ganda po, no? Pagkatapos nito, sinamba nila si Yahweh. Yun ang nanay, marunong tumupad sa kanyang pangako na binitawan sa ating Panginoon. Noong pong ibinigay niya ang kanyang anak sa Diyos, bumalik ulit siya na wala ng anak. Mabigat sa isang nanay na ang kanyang kaisa-isang anak, iniwan niya sa simbahan. At mabigat din sa isang bata na maaga pa nawalan siya ng magulang. Ngunit dahil sa commitment sa Panginoon, kailangan nila ito'y patunayan. Sabi nga from zero back to zero. Pero nakapag-iwan lang siya ng magandang storya. May iniwan siyang magandang kwento sa atin, sa ibang mga kananayan hanggang ngayon. Ang pumasok sa kaisipan ko, sa palagay niyo ba, papayag ang Diyos na naranasan mo na magkaroon ng anak, pagkatapos ay ibibigay mo ang kanyang anak sa simbahan para sa pagmamahal sa iyo at babalik ka na walang anak, sa palagay mo kaya papayag ang Diyos na bumalik ka ulit sa ganyang kalagayan? In my own opinion, naniniwala po ako na hindi papayag ang Panginoon. Kung sa larangan ng pagbibigay, hindi natin siya pwedeng lampasan. Hindi po pwedeng
masabi ng sino man na talo ako sa aking pagsunod sa Panginoon. Wala pong sino mang tao na magsasabing, nalugi ako dahil sa pananampalataya ko kay Kristo. Wala pong sino man magsasabi na, nakakalungkot ang buhay ko at naging kahiyahiya ang buhay ko dahil sa totoong pagsunod ko sa Diyos. Dahil yung mga totoong nagbigay ng buhay, yung mga totoong sumunod sa Panginoon, sa bandang huli, sila po ay pinagpala ng ating Panginoon. Ana never stopped serving God. He fight for it habang ang kanyang anak lumalaki sa templo, naglilingkod sa Diyos at sa mga tao. Siya naman ay patuloy sa buhay. Hindi niya sinira ang kanyang commitment. Mga nanay, pakinggan po ninyo ito. Pero ang Diyos, nakikinig, nararamdaman ang pakiramdam ng bawat nanay, nararanasan ng isang ina na napakasarap minsan na magkaroon ng anak, pero sa isang saglit ay nawala ang anak. Papayag kaya ang Panginoon na punong-puno na pagmamahal na manatili si Ana sa ganung kalagayan? Sa palagay ko, hindi. Kaya po kung inyong titingnan, in 1 Samuel 2 verse 20, it says, in 1 Samuel 2 verse 20, nang ang mag-asawang Elkana at Ana naman ay laging binabasbasan ni Eli. Sinasabi niya, pagpalain nawa kayo ni Yahweh, naway bigyan pa niya kayo ng mga anak bilang kapalit ng ihinandog ninyo sa Kanya. Matapos mabasbasan, umuwi na sila. Sa 21, ang sabi po din nagkatotoo ang sinabi sa kanila ni Eli. Si Ana ay pinagpala ni Yahweh. At paglipas ng ilang taon, sila'y nagkaanak pa ng 3 lalaki. Isang ibinigay, dinagdagan ng Lord ng 3 lalaki at 2 babae. Samantala, lumaki naman si Samuel sa paglilingkod kay Yahweh. Wow! What amazing God mayroon tayo. Mga nanay, hindi po kalugian ang magbigay ng buhay sa Diyos. Hindi po malungkot ang maglingkod sa Panginoon. Sinasaluduhan ko po kayo sa lahat ng inyong commitment sa gawain ng Diyos. Mga cell group leader na mga kananayan, mga nagsiserve sa communion ng mga kananayan, mahalin ninyo ang ibinigay sa inyo ng Diyos na trabaho. Dahil kung alam nyo lang, ang Diyos ay natutuwa at pinagpapala kayo. Hindi madali ang maging nanay. Ni ako man, hindi ako papayag. Kung babalik na rin ang panahon, na sa susunod na pagkakataon, ibabalik ako ng Diyos para mabuhay muli, hindi ako papayag na maging isang babae. Mahirap ang maging babae. Ngunit gusto ko pong sabihin sa inyo, mahal kayo ng Panginoon. Mahal kayo. At ikapital niyo po sa inyong buhay ang totoong pagmamahal. Nabigyan po siya ulit ng mga anak. At malinaw sa ating binasa, binigyan siya ng 2 anak na lalaki, 3 anak na lalaki, 2 anak na babae, habang si Samuel ay lumalaking naglilingkod sa Panginoon. Meron siyang anak na ginamit na pumili ng unang hari ng Israel. At sinundan pa ito ni Haring David na hanggang ngayon ang kanyang pangalan ay tanyag sa buong Israel. Bago po siguro ako mag-close sa panalangin para po sa mga kananayan, magpipray po ako sa inyo mga nanay. Uunahin ko siguro ipag-pray yung mga kananayan na si Kristo ay hindi pa talaga naghahari sa buhay ninyo. Gusto nyo pong maranasan ang totoong pagmamahal ng Panginoon. Maganda po itong regalo sa inyo. Happy sa kaarawang ito. Sundin niyo po ang panalangin ito. Panginoong Sus, patawarin mo ako sa mga pagkukulang at kasalanan na gawa ko sa iyo.
Pinagsisisihan ko po ito. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at aking tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung tao sa puso, sinunod yung panalangin, makakaasa po kayo. Meron pagpapala ang Panginoon sa buhay niyo. Pagpipre ko po ngayon ang mga kananayan. Mga kananayan, alam niyo naman po yun sa matagal na panahon sa simbahan natin. Tuwing Mother's Day, meron kaming inaabot sa inyo na bulaklak. Pag hindi bulaklak, paypay. Pag hindi paypay, panyo. Kung ano-ano na lang ang nasa isip namin para marigaluhan kayo tuwing Mother's Day. Pero ngayon, hindi kayo namin literal na maaabutan ng ganon. Siguro sa susunod na Mother's Day, kung wala ng lockdown, tiyak, meron tayong may aabot sa inyo. Pero, pinaka-the best na magagawa ko po ay ipag-pray kayo. Mga nanay sa Parañaque, nanay sa Cavite, nanay sa Batangas, nanay sa Bicol, nanay sa Samar, nanay sa Tarlac, nanay sa Metro Manila, saan man kayong lugar na ito. And to those who are from other countries, mother in Canada, America, United Arab Emirates, in Europe, Korea, Japan, whenever you are. Okay? This prayer is for you. Gawin kayo ng Panginoon na isang nanay na grabe ang passion at pagmamahal sa Panginoon. Pwede ho ba kayong mga nanay tumayo sa oras na ito? Sa inyo pong bahay, sa inyo pong kwarto, maaaring nasa kusina kayo at naghahanda kayo ng pagkain. Pwede po ba itigil niyo muna yung inyong hinahanda? Pagpipray ko lamang po kayo. Salamat, salamat. Tayo ngayon ay mananalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, idinadalangin ko po. Tulungan mo po ang mga kananayan ito. Sa kanilang mga pasanin na pinapasa. Sa kanilang suliranin na mayroon sila laban sa kanilang mga anak. Tulungan mo po ng mga nanay na ito ay makapagbigay ng mga tamang salita na makakahipo sa puso ng kanilang mga anak. Dinadalangin ko rin ang mga nanay na hindi maayos ang relasyon sa kanilang mga asawa. Nararamdaman nila na kanilang asawa hindi na tapat sa kanila katulad ng dati. Hinihiling ko po, Panginoon, na bigyan mo ng kaibang karunungan ang mga nanay nito at ibang pamamaraan sa kanilang mga asawa. Tulungan mo ang mga kananayan na ito na hindi sila mag-give up sa kanilang pagmamahal at paglilingkod at pag-aaruga sa kanilang mga asawa. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong pagmamahal. Salamat na mayroon magandang bagay kaang ginagawa sa buhay ng bawat mga ina. Idinadalangin ko rin yung mga nanay na may mga karamdaman, may sakit sa puso, may cancer, maaaring may mga rayuma na, o may mga nararamdaman sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. O Diyos, sinihiling ko po, iunat mo po ang inyong kamay. Hipuin mo po sila at paggalingin sa oras nito. Salamat sa kagalingan na idinaloy mo po sa kanila. Salamat sa paghipo mo sa buhay nila. And Lord, akin dinadalangin ngayon yung mga matagal nang hindi nagkakaanak. Yung napagsabihan ng doktor na maaaring may diferensya ka lang matres, mababa ang matres, or maaari hindi tama ang count ng sperm cell ng kanilang asawa. O Diyos, sa mga panahong ito, idinadalangin ko po sila na dumating ang pagpapala na natanggap ni Ana sa buhay nila. Hinihiling ko po, Panginoon, na yung pong kanilang obaryo ay maghimala sa oras nito. At ayon sa kanilang panalangin,
magkaroon po sila ng anak mula sa iyo. Salamat sa pagtugon mo sa aming panalangin. Mabuting Diyos, makapangyarihan sa lahat. Hinihiling ko po na ang iyong biyaya ay patuloy na maghahari ngayon at magpakailanman sa buong sambahayan. Ganon din, Panginoon, ang mga babaeng balo, mga biyuda. Hinihiling ko po, Panginoon, na tulungan mo po sila na maging tapat sa kanilang mga anak at totoong maglingkod sa iyo. Huwag mo silang pababayaan. Ang mga babaeng ito, Panginoon, iingatan niyo po at turuan mo sila laging magtiwala sa iyo. Dahil ang pangako mo sa mga babaeng balo, ikaw ang kanyang magiging asawa. So Lord, salamat sa iyong katapatan. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga kapatid, gusto ko pong ipaabot sa inyo na gabi-gabi po ay meron po tayong broadcast. Okay? 8:00 ng gabi. Okay? At abangan niyo po ako lagi. At patuloy po tayo doon nagdi-discuss about how to be anointed prayer, how to know the will of God. Ito mga practical na mga katuruan na kailangan natin ay samahan niyo ako doon. And meron po ako ngayon ipapalabas na bagong page ko po sa Facebook. Pag nakita po ninyo po yun, pag magla-likes po kayo kasi nag-iipon po tayo ng marami pang mga follower, mga supporter, para mas malawak ang nararating ng salita ng Panginoon. Naniniwala po ako na pwede niyo akong matulungan sa ganitong paraan. At tayo, partner, sa ministry ito, ang naaabot ko sa tulong nyo, sa palagay ko naman, ay kasama kayo na sa pagpapala ng Diyos na igagawad sa akin, kayo din ay pagpapalain ng Panginoon. Kaya maging alert po tayo dahil sa ngayon po, ang labanan po talaga ay nasa multimedia, andi dito po sa live streaming, dito po talaga ang labanan. So, sasamahan niyo po ako para mas maraming tao ang naabot po. Maraming salamat. Ito po si Bishop Bien na nagsasabing, ang kapayapaan ng Panginoon ay maghahari sa bawat isa sa atin, sa buhay ng bawat isa, at ganoon din sa loob ng ating tahanan. Sa pangalan ni Jesus.